Di ba kayo nagtataka, magmula nung ito ay naibalita, hanggang ngayon hindi pa natin nakikita itong presidente na ito. Nasabi ay nagtatrabaho, pero bakit ngayon? Hindi man lang natin masilayan. Panoorin muna natin kasi nung 21 isinugod siya sa ospital. Dinala po si Pangulong Bongbong Marcos sa isang ospital sa Quezon City kagabi. Yan ay matapos umanong makaranas ng discomfort ang Pangulo. Alam mo, Ruth, nagtataka rin kasi tayo dahil biglang sinabihan tayo ng Malacanang Nagtataka rin na sila. hindi na pupunta si PBBM doon sa supposedly event niya kaninang umaga. Ito yung TOIM, yung 10 Outstanding Young Men dito sa Malacanang, awarding ceremony kanina. But instead of the president, Tignan ninyo sa Malacanang lang yan Ang sabi na ospital, tapos na-discharge, tapos bumalik ng Malacanang. Pero tignan niyo kung able siya, okay yung health niya, at sa Malacanang lang yung TOIM na yan, bakit na-cancel? President's Executive Secretary Ralph Recto yung nag-represent sa kanya. Ang sinasabi ng Malacanang, pinaliwanag na ngayon kung bakit hindi nag-attend dahil kagabi dinala pala siya dyan sa isang private hospital sa Quezon City dahil nga doon sa tinatawag na discomfort na naramdaman niya. Pero nang tanungin natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano bang discomfort ito, hindi na nila Hindi niya alam. At dahil daw stress dahil nagtatrabaho. Kailan pa? Okay? Tapos kinabukasan, in-interview siya ni... Sir, good afternoon. Auntie Claire. Kanina po ay natanong tayo sa MPC kung nagkita na daw po tayo. Since nandito po ako sa one of your events, sasamantalahin ko na po. One of your Kamusta na po? events, One of your events daw yan. Fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. Paano one of your events yan? Apparently, I now have diverticulitis. Okay. It's a common complaint among It's a common act of these politicians, no? Ayan, gawain po nila yan para i-divert yung kanilang mga allocables sa kanilang bulsa. so, apparently, people who are heavily stressed and people Who are taking cocaine. Yan lang yan, walang iba dyan. At saka, sabi okay na raw siya, na-discharge siya, at mayroon pa daw dadaluhan. Pero dito, kaya pala, dito sa isang event na ito na dapat ang presidenteng bangag ang guest dito, kaya pala yung anak niya ang pinadala dito. Kaya pala yung speech, which is supposedly speech ng Pangulo yan, ibinasa nitong hunghang kumag na to. Biglang napatigil sa gitna ng isang speech si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, pinangunahan ng Presidential Son ang paglulunsad ng PBBM Gabay ng Bayan Program sa Lawag City. Hindi kasi nakadalo sa event ang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang talumpati, biglang napatigil at nahiya si Congressman Sandro. Nabanggit kasi niya mga katagang my wife. Nilinaw ng Presidential Son na binabasa lang niyang speech ng Pangulo. Di ba? Yan yun Ito yun Mismong galing sa bibig ni Sandro. Nung hindi pa lumabas ang balita na may sakit si Pangulo at kailangan siya magpahinga, nung nalaman ni Chair Shirley na hindi makapunta si Pangulo, tawag siya ng tawag sa lahat ng staff ng Malacanang, sa lahat ng aking staff. Tinatanong niya, ano ba kasalanan ko kay Pangulo na hindi na siya pupunta dito? Wala siyang kasalanan. Nagkataon lang talaga na nasobrahan yung pag-take niya, na overdose ko. Ganun lang yon, wala nang ibang walang kasalanan si Ched. Kasi kung totoo na okay na siya, bakit hindi siya nakadalo? Event na yan, hindi na nakadalo yung si Marcos kasi nga sabi nila, di ba nasugod na nga sa ospital, tas na-discharge, tas bumalik ng Malacanang. Hindi na nakadalo doon sa TOEM na yon, hindi rin nakadalo dito sa PBBM Gabay. Grabe, halos lahat na lang i-credit niya sa kanyang At kung titignan naman natin ang kanilang halos araw-araw yan sila nagla-live Halos araw-araw makikita mo si Marcos Jr. sa kanyang mga engagements. Ayan, halos araw-araw yan. Walang paltos yan. Kaya lamang titignan natin 4 days ago. Ayan, 4 days ago, last na yan. Ay, dito sa TOIM na yun wala si Marcos dito. Ito na ata yung pinakalas niya, yung 7th founding anniversary ng Bangsamoro. O yung BARM. Ito na yung pinakalas. Wala na. So, kung titignan natin yung iba is re-upload na ito. Itong January 15 pa ito. And then, sa kanyang page naman, ganun din.
Meron siyang kapupost ngayon 1 hour ago. Weekly recap siya 19 to 21. So from 21 to ang date ngayon is 26. That's about 21, 5 days. 5 days na ang nakararaan. Wala pa tayong balita sa kanya. So that means may something talaga. And sabi nga ni ate, ang katotohanan, wala naman talaga nag-aalaga sa kanya kasi ang gusto lang nila, makakubra lang sila at wala na silang Ang pake. sinasabi ko, ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang Bibigay, from the term bibigay. Bibigay talaga yan kasi kung alak nga may namamatay dahil sa excessive use of drinking of alak. Ganon din sa Yossi. Ang droga pa kaya. agenda kayo dyan, wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya, lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente, Feeling presidente daw. Alam mo, wala na ang magagawa yung kapatid mo. Bakit? Hostage yan eh. Held hostage na yung kapatid mo. So, yan po ang katotohanan dyan. Nung panahon ni PRRD, hinahanap si Presidente Duterte. Nasaan yung Pangulo? Pero ngayon, 5 araw nang nawawala yung Presidente. O sabihin mo ng 4 na araw kasi nagpakita siya ng 22 eh. Which I doubt kung okay na talaga siya noon. Parang nagdamit lang para magpa-interview kay Auntie Claire. Pero after that, hanggang ngayon, di na natin nakita. Pero nakakabingi ang katahimikan nitong mga makabayan black, itong mga makakaliwang grupo. No? Kasi hindi nila tinatawag, kini-question kung nasaan yung presidente. Samantala, nung kay PRRD noon, ayan, June 15, 2017, nakalagay pa sa minutes ng Senate of the Philippines, sabi ni De Lima, where is the president? Sabi niya syempre under Section 2, Section Article 7, Section 12, ayan, kailangan ang publiko alam natin kung ano yung condition ng health ng presidente. So, dapat ipaalam sa atin, hindi yung tinatago. May 4 days nang nakararaan, hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa presidente. Wala siyang engagement. Dati, halos araw-araw. To the point na mag-credit grab pa yan. Sabi niya, Malacanang, provision, announcement on the president's unscheduled vacation, cancellation, daming mga cancellation si Marcos. Pero dito kay Presidente Duterte noon, kine-question ni De Lima. Nasaan daw yung transparency, accountability ng administrasyong ito? Pero dito kay Marcos Jr., wala. Walang ingay itong sila De Lima, sila Ontiveros. Bakit hindi nila tinatanong nasaan yung presidente? Ang tanong, anong meron sa inyo? Pinagtatakban ba ninyo? Kayo ba nasa likod nito? Alam ba ninyo? At medyo protektado ninyo dahil alam nyo at ayaw nyo ang susunod na magiging presidente kung sakaling patay na ba yung presidente? Sana magdilang anghel tayo.